Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes, Hulyo 4, 2016. At makakaagapay po natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang umaga. Beautiful morning. At syempre pa dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City. The girl with a dimple in every smile, ang aking co-anchor lady, Miss Zarina Lozuegro. Zar, good morning. Good morning, Ka Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto niyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari po kayo mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Sa kabuuan ng ating Monday edition, at kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Paghimay sa ilang napapanaong isyong nakaguhit sa ilang nating mga pahayagang pangumaga at syempre pa ang ating talakayan sa ating hapag ng talastasan on a beautiful Monday. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan, 738 on your dial, kami po'y masusubaybayan nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para naman po sa ating mga texters, nakikiusap again and again and again ang inyo pong mga lingkod. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka hindi mabasa ni Miss Porcelana ang mga mensahe nyong walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, a beautiful Monday, Zarina. How is your weekend? Good morning, Ka Franz. Alam mo, may ano pa ako may hangover pa ako. Alam mo yun? Overhang. Overhang. Hindi, pero magandang hangover to. Okay, kasi ano yan? last Friday, nakita naman natin na nagkita na itong ating bagong president at vice president. Hindi ako naka-get over ang kami. Parang ang saya-saya ko talaga, swear. Even yung mga netizens natin, hindi naka-get over ang saya-saya nila at in-express talaga nila sa iba't ibang Okay. Okay. Tinetesting ko lang kung Hindi, tinetesting ko lang kung ano. Ano yun, kinakailangan alerto tayo, Pirmi, dahil may mga bisita tayong naka-alerto. Isipin mo, dapat. Okay. So, itutuloy ko siya, sabi ko. So, yun nga, ang saya-saya ng mga netizen natin. Right. Ikaw First ba? time. First diba? time, At alam mo ba na nakakatuwa, merong akong nahagip na footage na nagbiro ang ating Pangulong Duterte nang nakaupo doon si VP Lenny. Ang sabi niya yata, if I'm not mistaken, I will quote the president, sana uupo ako sa tabi mo, kaya lang may katabi ka na. Diba, napakaganda, no? Napaka-cordial at saka nakatutuwa. Ako, sigawan yung mga tao. Nakakatuwa. Hindi mo akalain na gano'n ang kanilang first meeting. Yes, and nakita mo ba nung inalok siya ng juice after ng program, Naku, talaga diba? naman, ano? I mean, aminin na natin, it's a rough start talaga para sa dalawa. Pero nagkita sila
nila, para talagang lahat iba. Iba ang dating. Yes. Iba ang dating sa mga mamamayan natin, ano? Hindi nila akalain na ganun magiging cordial, ganun Totoo yan. Ang ganda ng mga body language nila, nakakaingit. But anyway, ngayon nais nating i-anunsyo nga pala sa ating mga kababayan, yung mga may transaksyon sa US Embassy. Okay. Sarado po sila ngayon dahil ngayong araw na ito, July 4th is Independence Day. US Independence Day. Pero if you will remember back na ito ay tinatawag nating Phil-American Friendship Day, no? Nung ito pa rin sumasabay tayo sa kanilang Independence Day celebration. Yes, Francis. Bago na move ang ating Philippine Independence to June 12, Phil-American Friendship Day today. July 4 yan. So lahat po ng mga may transaction ngayong araw sa US Embassy, sarado po. Sarado. Dahil Independence Day celebration nila ngayon. Wag mo kayong pumunta. Bukas na kayo pumunta. Okay. So, meron ba tayong, etong ating words of wisdom, akmado na naman talaga ito. Alam mo, ko nang malimutan. Akmado sa iyo. Okay, go. Dahan-dahan, ang ating words of wisdom ngayong Monday morning ay, forgiveness saves us the expense of anger, the cost of hatred, the waste of spirit. Sa Tagalog po, ang pagpapatawad ay naglalayo sa atin sa pagtatanim ng galit. Naglalayo? Naglalayo. Sus, Marios. Akala. Okay, sige, go. Ulit. Ang pagpapatawad ay naglalayo sa atin sa Alam mo, pag may Okay, sige, go. Third time, take ulit. 3. Ang pagpapatawad ay naglalayo sa atin sa pagtatanim at ng galit Hindi po. Pagtatanim. Hindi ka nagtatanim ng palay. Pagtatanim. Nadidelay ulit. Ang pagpapatawad ay naglalayo sa atin sa pagtatanim ng galit po at pagal. Wait lang, pagal. Okay, sige, go ahead. Sabi ko kasi sa'yo, dahan-dahanin mo Ang pagpapatawad ay naglalayo sa atin sa pagtatanim ng galit, poot at pagal ng kaluluwa. Ayan. At pagal na kaluluwa. Alam mo yung pagal ng kaluluwa? Kakaiba. Hindi, kakaiba. Hindi po. Inamin Kapaguran ko na. yun. Kapaguran. Pagal. Pwede naman kasi lagay ng pagod. Hindi na. Gusto nilang ganyan bakit marunong ka pa doon sa sumulat? Ikaw talaga. Okay. Ang ayusin mo yung pagbasa mo. Ang pagpapatawad ay naglalayo sa atin sa pagtatanim ng galit. Kaya nga kung ikaw may nagkakamali, may nagkakasala sa iyo, katulad ni Antonio, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil nakakapagod yan sa iyong kaluluwa. Nakakapagal sa kaluluwa mo na nagtatanim ka ng galit. Huwag. At maging mapagpatawad ka. Grabe marunong naman ako magpatawad. Pero hindi, yung pagpapatawad mo may condition pa. Hindi. Aki Anthony lang When you forgive, kinakailangan walang kondisyon. Kailan ba ako nagka-kondisyon? Ano ba sabi ko kay ang dami mong Anthony? kondisyon. Ang sabi mo kay Antonio, pinatatawad kita, wag lang kita makita. Diba? Sabi mo, ang sama, mo natatawad yung mga guest. Oh my goodness, hindi ko sinabi yan. Nakita Anthony, mo ito. Sinabi ko ba yun? Sinabi mo, maraming beses. Nairap-irap pa. But anyway, tuloy-tuloy na tayo. 9 minuto, 24 segundos makalipas ang alas 6. Puntahan na natin ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta, para sa unang bulusok ng ating mga balita on a beautiful Monday. Mr. Audrey, go! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Gumawa na ang Administrasyong Duterte ng Presidential Task Force Against Media Killings na siyang tututok sa pagpaslang ng mga mamamahayag at media practitioners sa bansa. Una rito, naglabas ang palasyo ng pahayag upang kondinahin ang pagpaslang sa isang mamamahayag sa Surigao City, Kamakailan. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, naniniwala ang palasyo na ginagampanan lamang ng biktima ang kanyang advokasya laban sa illegal na droga. Naglabas po ako ng statement kapon at we are condemning ito pong ambush doon po sa journalist sa Surigao at kami po ay naniniwala na ang journalist po sa Surigao na kanilang inattempt po ay isang journalist po na ang kanyang ipinaglaban po ay ang kanyang anti-drugs advocacy, and of course we are condemning the attack. At abangan niyo po dahil
meron na po kaming dinadraft ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito po ay may kinalaman sa Presidential Presidential Task Force Against Media Killings. At ito po ay tinutulak po natin bilang kalihim po ng Presidential Communications Office. Sa iba pang balita, nais ni Senador Panfilo Lacson na mapatawan ng parusang kamatayan ng mga itinuturing na karumal-dumal na krimen sa bansa. Kaugnay nito, nagain ng panukalang batas si Lacson na layuning igawad ang parusang bitay sa mga suspect sa mga kaso ng treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, parricide, rape, kidnapping, serious illegal detention, destructive arson, plunder, carnapping, human trafficking, illegal recruitment at mga kasong may kinalaman sa droga at terorismo. Paniwala ni Lacson na nagsilbing hepe ng pambansang pulisya mula taong 1999 hanggang 2001, hindi sapat ang parusang habang buhay na pagkakabilanggo upang mapababa ang bilang ng mga naturang krimen. Mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, umabot na sa higit 3,000 ang bilang ng mga kaso ng murder at rape, habang halos 10,000 naman ang naitalang kaso ng robbery sa bansa. Matatanda ang bahagi ng mga hakbang kontra droga at krimen ng Administrasyong Duterte ang pagbabalik ng death penalty. Samantala, naglaan ang Commission on Elections ng 695 million pesos para sa pag-iimprenta at pag-deliver ng election paraphernalia na gagamitin para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections sa Oktubre. Kaugnay nito, binuksan ng COMELEC ang bidding para sa 3 magkakahiwalay na kontrata para sa mga envelope at counting materials, election forms at ballot boxes. Magiging mano-mano ang botohan at bilangan para sa barangay at SK elections. Una nang inihayag ni COMELEC Chairperson Andres Bautista na nais niyang ipagpaliban ang botohan dahil sa election fatigue na bunsod ng national elections nitong Mayo. Maaari rin naman mahirapan ang ahensya na idaos ang halalan, lalo pat nagsabi sina Commissioners Rowena Guanzon, Christian Robert Lim at Louis Guia na hindi sila lalahok sa eleksyon upang mapagtuunan ng pansin ang mga nakabingbing kaso sa kanilang dibisyon. Samantala, matapos tanggapin ang bagong tungkulin, agad na binalasa ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga mahalagang posisyon sa PNP. Ayon kay De La Rosa, ang mga bagong talagang opisyal ay meron 3 buwan para gawin ang kanilang mandato na sugpuin ang illegal na droga at krimen sa bansa. May report si Waywaya Makalma. Walang sinayang na oras ang bagong hepe ng pambansang pulisya dahil kaagad niyang inaprubahan ang bagong posisyon ngayon sa Philippine National Police. Partikular na nga rito ang mga mahalagang posisyon sa PNP. Ito ay ang Command Group, Directorial Staff, Regional Police Offices at National Support Units. Ipinaubayan naman ni Police Director General Ronald De La Rosa sa kanyang mga upper class sa Philippine Military Academy ang pagbuo nito. Muling nilinaw ni De La Rosa na ang lahat ng mga bagong talagang opisyal ay mayroong 3 buwan para gawin ang kanilang mandato. Ito ay sugpuin ang illegal na droga at krimen sa bansa. I have ordered a reorganization of senior officers occupying key positions in the PNP Command Group, Directorial Staff, Regional Police Offices and National Support Units. This reorganization followed the time-honored tradition in the police service that recognizes merit, seniority, and competence in the selection process. I have designated 3 of my respected upperclassmen to compose the members of my command group because I know fully well that I will need their expertise in command management. A newly reorganized directorial staff has been constituted to assist the command group in operational management of the different functions and activities of the PNP. Some regional directors, meanwhile, had to be assigned to other equally important positions in different levels of command. Anya, tukoy na nila ang mga rehiyon kung saan ang mga drug lord sa bansa. Ito ay ang NCRPO, Region 3, 4, 6, Region 7,
8, Region 10 at ARMM. Katunayan, may lumapit na kaagad kay De La Rosa pagkatapos ng command conference nila kasama ang kanilang Commander-in-Chief. Sila ay mga drug pushers sa Region 4 at nais isumbong ang mga pulis na may ranggong PO1 na kanilang binibigyan ng pera para hindi sila huliin. Ayon naman kay OIC Deputy Chief for Operations na si Police Director Benjamin Magalong na mayroon silang sinusunod na proseso para ma-validate ang mga impormasyon na kanilang natatanggap at kanila itong isusumite sa DIDM o sa Directorate for Investigation and Detective Management. Meron tayong validation process. At the same time, kung na-validate na yung information, ilalag natin siya sa... Meron kaming bagong disciplinary mechanism process na ginawa. So ilalagyan sa DLOD. After that, it will be referred to the IDM for pre-charge investigation. Ang major revamp sa PNP ay epektibo July 1 na kung saan 41 mga opisyal ang nabago ang posisyon. Marching order naman ni President Rodrigo Duterte sa kanila ay mawala ng iligal na droga sa bansa na ayon kay De La Rosa na kanilang tinanggap ang hamon at kanilang sisikapin na makamit ito. Samantala, pagkatapos ng unang command conference si De La Rosa ay kaagad niyang sinalang ang mga bagong talagang opisyal sa drug test. Anya, nagulat ang iba rito at maging siya ay sumailalim sa drug test. Sabi pa ni De La Rosa na dapat sila ay maging ehemplo sa iba pang pulis para sumunod at gawin ang kanilang trabaho ng tama. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma. Sa iba pang balita, pinangunahan ng bagong talagang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Ricardo Visaya ang paglipat sa bagong liderato ng Presidential Security Group kay Colonel Rolando Joselito Bautista. May report si Lala Babilonia. Formal nang inilipat ni Rear Admiral Raul Ubando ang liderato ng Presidential Security Group o PSG kay Colonel Rolando Joselito Bautista. I would like to reiterate that our duty is not just to a single person, for our duty as PSG troopers is to the more than 100 million citizens of our country. This is our oath, and this is our pledge. It has been almost 3 years since I became the captain of this ship. At tunay po na isang malaking karangalan ang maging kauna-unahang rekta na naging pinuno ng PSG na mula sa buong dagat ng Pilipinas. A humble white cap given the mission to come to safe waters where our honorable President can sail safely para may sakatuparan ang kanyang mga tungkulin at mithiin para sa ating bayan. Pinangunahan ng seremonya ng bagong talagang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Ricardo Visaya. Now, as our country has entered a new socio-economic and political era with the new head of state, I fully trust that the PSG remains committed to their vision in the safekeeping of our leaders and other key figures that the President may direct. This is the challenge that I impose to the new PSG commander. Knowing his brand of service, because he commanded the 104th Brigade based in Basilan, where I commanded 5 years ago. I believe that he will be able to deliver as expected. Bagamat natapos na ang paninilbihan ni Ubando bilang commander ng PSG, magpo-focus naman ito ngayon bilang Inspector General ng Philippine Navy. Nagpasalamat din si Ubando sa umano'y karangalan na ibinigay sa kanya ng dating Pangulong Benigno Aquino III na pamunuan ng PSG. Nagpalitan ng pabati sina Ubando at Bautista na pareho umanong nagmula sa Sandiwa class ng Philippine Military Academy. Nagpahayag si Bautista ng dedikasyon na protektahan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pamilya nito. Today, the Presidential Security Group or PSG makes history as it fulfills its mandate to secure the most popularly elected 16th President of the Republic of the Philippines and our Commander-in-Chief. A man of a humble origin,
who detests any form of security, even while discharging his immediate past duty as the longest sitting mayor of Davao City, a former vice mayor, and a former congressman. At nagpasalamat din si Bautista sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Duterte. As I stand before all and humbly accept the designation of Commander PSG, I thank President Rodrigo Roa Duterte for his trust and confidence in my ability to lead this elite unit. I would also like to express my deepest gratitude to our guest of honor and presiding officer for allowing me to lead the men and women who are responsible in shielding the President from harm and danger. Bago maatasan bilang PSG Commander, ang tubong Pangasinan na si Bautista ay naatasan din bilang Joint Task Group Commander sa kanilang operasyon sa Basilan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Lala Babilonia. Sa iba pang balita, magpapatupad si Customs Chief Nicanor Feldo ng malawakang reforma sa Bureau of Customs upang mapabuti ang revenue collection at serbisyo ng ahensya. Kabilang sa mga reformang na ipatupad ni Feldo ang pag-computerize sa lahat ng mga serbisyo ng ahensya. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, kinapos ng 43.2 billion pesos ang revenue collections ng customs sa nakalipas na 5 buwan. Asahan na rin daw ang major crackdown sa customs. Lalong umigting ang panawagan ng reforma sa customs matapos ang panawagang matigil na ang tanamak na smuggling sa mga agriculture products. Sa iba pang balita, naghain ang Anak Pawis Party List ng isang panukalang batas na naglalayong wakasan na ang kontraktualisasyon alinsunod sa kampanya ng Duterte administration. Nakasahan sa panukala na ikinukonsidera bilang regular na empleyado ng isang kumpanya ang isang manggagawa kung nagagawa nito ang karapatang tungkulin sa isang kumpanya. Dahil dito, responsable ang mga kumpanya sa kapakanan at benepisyo ng kanilang contractors at subcontractors. Ayon kay Anak Pawis Representative Ariel Casilao, talamak ang kontraktualisasyon sa bansa at tinatayang 7 sa 10 mga kumpanya ang nagpapatupad ng flexible working arrangements. Batay pa umano sa datos, 44% ang hindi kinukonsidera bilang regular na mga empleyado. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 23 minutos, 53 segundos makalipas ang alas 6. Ang iyong cabinet ng Message Center, Sharina, go. Belated happy birthday to my daughter JZL of Cagayan de Oro. Good morning po to all staff na media ng bayan. Maraming salamat po. Good morning po sa inyong dalawa. Pabati na belated happy birthday kina Jenny Bonefe at Martin Culpa galing kay Meme ng Talisay Bontoc, Southern Leyte. Maraming salamat Belated po. happy birthday. Maayong buntag po sa inyo. Maayong buntag. Dito daw po sa Radyo Vision. Pakibati lang po ang lahat ng taga Melrose Bakery. Lalo na po ang aking friend na si Michael Pegoria at sa lahat ng taga Sogod, Southern Leyte. Magandang umaga po. Salamat. Cindy Nunez ng Sogod, Southern Leyte. Okay. Good morning, ma'am, sir. Greet ko lang si Abigail Baleron Nueva. Belated happy birthday dyan sa Payatas, Quezon City from Linlin, Sustitudo, Kaglanipaw, Calbayog City. Uy. Happy listening to Jessie Torres of Yokohama Tire Philippines Inc. in Clark, Freeport Zone, Pampanga. Happy viewing po from Happy Week viewing. Angel of Mauli, Mabalacat, Pampanga. Thank you po. Hi to Gerard Andrade. Ingat po sa biyahe to Auckland, New Zealand. From LJ Policarpio, always keep safe. Okay, sa ating aparador ng Message Center, good day, Ka Francis. Musta na po kayo? Pakibati po si Mindanao Sectoral Governor Renato Rene Dumlao ng 65th birthday po niya. Bumabati galing po sa kanyang provincial chairman Meli Kwakok ng North Cotabato. Thank you very much. Happy birthday. Good morning, Ka Francis. Maganda at kaakit-akit si Miss Zarina. Nako, binabati ko ng 6-monthsary sa pinakamamahal kong girlfriend na si Joy Pareñas ng Combal Province. Pagbati galing kay Roger Nolasco ng Cabaca, North Cotabato Province. Okay, good morning po. Sir, ma'am, kamusta na po kayo dyan? Lagi po akong nanonood ng programa nyo araw-araw. Dito ako ngayon sa
Caguait, Surigao del Sur. Thank you. Good morning, Ka Francis and staff. You're the best station now. Congratulations, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Salamat po. Good day, Mr. Francis. Sana po tuloy-tuloy ng pagbabago sa ating lipunan. More power to PTB4, Sir Norby from Olongapo City. Thank you. God bless the Philippines and the new President. And Vice President, another chapter of the country from 8322. And lastly, good day, aming pagdarasal ang bagong Pangulo, panggabayan siya palagi ng ating Panginoon from 5782. Okay, maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo sa arena. At paraanin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin, Ka Francis, ang Tandag Radyo ng Bayan. Kasama si Greg Tataro Jr. Magandang umaga, Greg. Konektado ka. Yes, magandang umaga. Tiniyak ni Surigao del Sur Governor Vicente Baby Pimentel Jr. ang kanyang suporta sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra droga at kriminalidad. Sa katunayan, ito pa ang kanyang ibinida sa inaugural speech kasunod ng panunumpa sa panunungkulan noong Huwebes, Hunyo 30. Ayon sa nagbabalik na punong lalawigan, mas papagtingin ang kanyang pamunuan ng kampanya sa buong probinsya, katuwang partikular ang kapulisan. Ang tungkol sa bagay na ito ay nauna ng binigyan din ni Tandag City Mayor Alexander Pimentel. Tiniyak ng alkalde na walang kawala ang lahat ng mga personalidad na sangkot lalo sa pagtutulak ng bawal na gamot. Sa kabilang dako, sinabi rin ni Governor Pimentel na plano niyang magpatayo ng drug rehabilitation center sa lalawigan para maging kanlungan ng mga nais tumalikod na ng tuluyan sa bisyo. Para sa Radio Vision, ito si Greg Tataro Jr., DXJS Tandag Media ng Bayan. Maraming salamat, Greg Tataro Jr. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan, Lawag, Ilocos Norte with Ronald Valdres. Ronald, na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Tatlong pulis ang nasa alanganing kalagayan ngayon sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil pa rin sa kanilang patuloy na partisipasyon sa operasyon ng iligal na droga sa lalawigan. Ayon kay Police Chief Inspector Dexter Jubic Corpus, tagapagsalita ng Police Provincial Office ng Ilocos Norte, na patuloy pa rin na may kaugnayan ang mga di pa pinangalan ng pulis sa kalakalan ng iligal na droga sa kabila ng pagpapayo na ginawa ng mga opisyal ng pulis. Inilipat-lipat na ang mga ito sa iba't ibang istasyon ng pulis dahil pa rin sa natatanggap na impormasyon na sila ay mga protector, subalit hindi pa rin nagbabago ang mga ito. Sinabi ni Corpus na mga PO1 at PO2 ang mga sospetsa at naghihintay na lamang sila ng mas matibay na ebidensya upang sila'y huliin at tanggalin sa serbisyo. Kaugnay nito, patuloy ang isasagawang mandatory drug test sa mga miyembro at opisyal ng pulis sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte upang malinis ang kapulisan sa lalawigan alinsunod sa atas ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, patuloy pa rin na inimbestigahan ng PNP ang dalawang napaslang na number 6 at number 8 drug personality sa Ilocos Norte nitong nakaraang linggo na sina Raymond Pobre mula sa bayan ng Paway at Rolando Garbida mula sa bayan ng Bagay na parehong pinaslang ng dalawang armado at di pa kilalang mga lalaki. Para sa Radio Vision, Ronald Valdres mula sa DWFB Radyo ng Bayan, Lawag, Media ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. Samantala, alamin natin ang ating weather outlook for today, sir. Live po sa Pag-asa DOST, puntahan natin ang ating kasamahan na si Desiree Jonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Responsibility at gayon din sa bagyo na inaasahan nating papasok sa mga susunod na oras. Magandang umaga naman, Desiree, at sa lahat po ng tagapanood. Nabantayan natin na low pressure area. Kanina po alas 4 ng umaga. Ito po ay nasa layong 5 km east of Sorsogon City. At malit naman po ang chance na maging ganap na bagyo. Samantala, yung pong binabantayan naman natin na bagyo na po, na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility.
As of 4 a.m. kanina, ito po ay nasa layong 1,995 km east of Visayas at taglay po lakas na hangin na 65 km per hour malapit po sa gitna at may pagbugso naman na umabot ng 80 km per hour. Ito po ay kumikilos northwest sa bilis na 7 km per hour. At ito pong bagyong po ito ay hindi po natin inaasahan na maglalandfall sa anumang bahagi po ng ating bansa. Bagamat ito po ay patuloy na gigilid dito po sa ating bansa at ito po ay magpapaulan dito po sa silangang bahagi ng Luzon at Kabisayan. Ito naman po, Sir Buddy, dahil nga isang bagyo yung posibleng pumasok ngayon sa Philippine Area of Responsibility at isang low pressure area itong ating binabantayan. Ano po bang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Dahil po sa low pressure area na nasa ispo ng Sorsogon City na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone, ito po ay nagdudulot ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan dito po sa Kabisayaan, Kabikulan, rehiyon ng Mimaropa, dito po sa Quezon at dito po sa Caraga at Davao. Samantala, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pagkidlat pagkulog ang inaasahan naman dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. At ayan, nalaman nga natin na malaking bahagi nitong ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Kaya naman kung kayo po ay papasok pa lamang sa trabaho o kaya naman ay sa paaralan, huwag lamang kalilimutan na magdala ng payong at iba pang mga panangga sa pag-ulan. At nakasama nga natin ngayong Lunes ng umaga, walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ako po si Desiree Zonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Zonyo. Okay, tuloy-tuloy na tayo at sa puntong ito, binubuksan na natin ang ating hapag ng talastasan. Ipakilala mo na ang ating panauhin, Zarina. Live po dito sa studio, makakasama natin makakapanayam si Colonel Arius Robert Musico, spokesperson ng Philippine Air Force, at si Sir Arthur Cordura, Chief Air Force Strategy Management Office. Magandang umaga po mga sir. And pag-uusapan natin ka, Francis, ay ang anniversary ng Philippine Air Force. Maraming salamat po. At dito nyo ilalahad sa ating Radio Vision ang ika-ngay celebration bukas ng ika-69th anniversary celebration ng ating Philippine Air Force. What is in store in this celebration? Colonel Robert. Bago pa magsimula po, na pumabati po ako sa ating kababayan ng magandang umaga sa kanilang lahat. At nagpapasalamat po kami at nagkaroon kami ng pagkakataon para ilahad nga itong selebrasyon na gaganapin bukas sa Clark Air Base. No? At ito po ay dadaluhan ng ating bagong mahal na Pangulo na si President Roddy Duterte. Ang celebration po na ito ay 69 na po ang kaarawan ng Philippine Air Force. No? So magkakaroon po tayo ng parada para sa ating mga kasundaluhan, no? Kung saan bibigyan natin ng recognition yung mga soldiers, individual soldiers, saka mga units ng Air Force na nagkaroon ng magagandang accomplishment sa buong taon. At the same time, ito rin yung panahon or araw na nagpapakita kami, nagde-demonstrate ng kapabilidad ng Air Force, no? Sa larangan ng paglipad at sa yung tinatawag namin mga special operations. No? Sa paglipad po, maasahan po nating makita yung mga bago nating aeroplano na in-acquire lately. No? At yung mga skill ng mga piloto natin, makikita rin natin kung paano sila lumipad. No? So, isang magandang panahon para magkaroon tayo, ma-boost ang confidence ng ating mga kababayan sa kanilang Air Force. Pero Colonel, masasabi po ba natin sa panahong ito na ang kahandaan ng ating Philippine Air Force for any eventualities kung sakasakali na merong mga external threat? Sa ngayon ay nagkakaroon po tayo ng acquisition, no? Kaya may tinatawag tayong dinedevelop po natin yung kapabilidad. Nagkakaroon po tayo ng capability upgrade, no? And the part po nga niyan mamaya babanggitin po ng aking kasama si Colonel Cordura kasi part po yan nung tinatawag naming roadmap ahead. Wherein yung
kapabilidad natin at a certain time in the future, magiging much more stronger and more being magiging may abilidad tayo, kapasidad, no, na i-depend sa ating external threats. Ka Francis, talking about their roadmap, na ipapaliwanag ni Colonel Arthur, dalawa kasi yung waypoint nito. Pakipaliwanag naman po, sir, sa amin. Again, magandang umaga sa lahat ng manonood at saka nakikinig ng Radio Vision. No? So sa 69th anniversary ng Philippine Air Force, bahagi nito ay ang pagpapakilala sa aming strategic roadmap na tinatawag nating Flight Plan 2028. No? So ito po ay pwede po itong tawagin na isang long-term transformational strategy. Parehas din po ito ng mga ginagawa ng iba't ibang organization both in the public and private sector. Okay. Ang Flight Plan 2028 po ay isang intervention, no, na inadapt po ng Philippine Air Force para po ang pagpaplano sa ating capability development ay mayroon po may ilalagay po natin sa tamang perspektibo. So lahat po ng mga kinakailangan, hindi lang po yung eroplano, kundi yung tamang training, tama pong organization, ay dito po ay ating sinusukat at po inaalam po natin kung ito po ay ang karapat-dapat sa hinaharap na po ng Philippine Air Force. Nabanggit pa niya, Sir Francis, kanina, na may kasama na rin sila ngayong private sector sa pagbuo nitong roadmap, sir. Actually, ito yung isa sa makabagong nakapaloob sa ating Flight Plan 2028. Dati po, panagpaplano po ang military, ay hindi po nakakasama po ang private sector in the development of the strategy. Right now, ang ating pong flight plan ay meron po kaming tinatawag na External Advisory Group na binubuo po ng isang multi-sector governance council. Pinangungunahan po ito ng ating dating Secretary of National Defense na si Attorney Gilbert Chodoro po. Okay. At ang mga buo-buo po nito ay sila Honorable Asidilio, si Honorable Ako po, si Honorable Benigno Aquino IV, si Asik Kanda po ng DBM, Professor Confessor po ng AIM, Professor De Vera ng UP, Attorney Siegfried Meson, Brigadier General Tamayo po, reservist po namin ng Perpetual Health System, at po ang aming pong resource person ay si Mr. Manny Pangilinan po. Wow. So talagang matindi ang tie-up with the private sector nga po. na nakakatulong naman na malaki at nakapag-aambag naman na malaki para sa mga layunin nitong plan natin hanggang 2028. Pero meron akong, ito itanong lang natin sa Rina, no? Sa kasalukuyang warm body complements ng ating Air Force, sapat-sapat po ba o talagang kayo kailangan pa rin na magkaroon pa rayon mga karagdagang piloto? Kasi parang hindi na po, napakahirap ng kursong piloto kasi tsaka napakamahal. Napakamahal. Kulang ba tayo at kailangan pa natin gaano karami pang mga magigiting na piloto? Actually, si Colonel Cordura, before, no, he was assigned sa personnel, no. Mas magandang mabanggit niya yan. Colonel Arthur, ano ba? Kasi gusto ko ng piloto nung bata pa ako, hindi lang ako. Pwede pa naman po ngayon, di ba po? Hindi na nga po Sasagot na ng oo Okay na. Itong 143. Inilalakad na kita. Okay, Colonel. Sa ngayon po, base po sa ating mga bilang ng ating pong mga platforms o mga eroplanong ginagamit, meron po tayong sapat na piloto pong napapakinabangan para po ito ay magamit po sa iba't ibang functions po ng Philippine Air Force. Okay. Pero in terms of planning po sa ating Flight Plan 2028, kapag po tayo ay nag-develop po ng capability, isa po sa konsiderasyon ay ang attrition at saka yung pagdadagdag, pagbabawas at saka yung accretion po. Ilan po ba ang ating kailangang i-train na piloto sa mga darating pahong gamit po natin? Lalong-lalo na, we are acquiring new military hardwares. Ano po? Yan, Ayan. Hindi lang po kasi aeroplano po ang parating sa ating makakayahan ng Air Force. Meron din po tayong mga radar system po. Yon. Mga missile defense system po. So ito po ay parte po ng ating pag-aaral kung paano po natin may tutugma yung mga karapat-dapat na bilang po ng mga
mga katauhan para po sila po ang ito po ay magiging complement po sa ating capability development po. Speaking nung sir, sorry. Well, part lang nung training na yun is yung mga bagong skill no na i-develop na yung dahil nga for example yung nabanggit ni Colonel Cordura na yung missile defense system, ito yung bago to. Something na wala pa before ang Air Force, so something na dapat i-train yung mga tao natin sa kagamitan na to. Pero hindi pa kayo open so far ngayon ng Windows for Pilots applications. Kung sino man ang interesado to enter the Air Force every year naman po nagkakaroon kami ng a set of or batches of officers na tinetrain as pilots. Continuous naman yan every year kasi nga kaya na nabanggit ni Colonel Cordura, nagkakaroon din ng attrition every year. So yung mga nawawala, fini-fill up din. Ano po ba ang kailangan para maging miyembro ka ng Philippine Air Force? Well, depende kung anong balak mong pasukan sa Air Force. No? Pwede kang pumasok as an officer. No? Definitely pag pumasok as an officer, meron kang kursong tinapos na tinatawag na 4-year baccalaureate degree. No? Meron mga iba't ibang sources ng pagpasok bilang opisyal. No? Pwede kang pumasok as a PMA graduate or an OCS graduate, no? Or even an ROTC graduate. No? Sa enlisted personnel naman, may mga units ka lang na pwedeng dapat tapusin. No? And then, pag physically fit ka, of course, dapat lahat physically fit. No? And physically fit and mentally healthy. Totoo po yan. Totoo po yan. And good moral character po. Good moral character. Wala pong past history nung katulad nung mga ng pagdadrugs or mga ganun. Dapat po walang ganun. Bawal si Anthony. Kasi bawal daw addict. Hindi lang yun. At saka yung clean slate ng record mo, kinakailangan hindi ka nasangkot sa anumang mga hindi maganda. Ito po yun. Totoo po yun. Kasi isa po sa binibigyan prioridad po ng Air Force right now ay ang values program po ng pagpapalakad po ng tama mga values sa ating kasundaluhan po. So, hindi katulad ng mga nangyayari sa kapulisan natin na napakaraming batik. Ang nangyayari, iilan lang ito pero dumudungis sa magandang imahe at larawan ng ating kapulisan. Yung mga kotongeros na mga pulis, mga babaero, mga nakusus Mario. Sa Air Force, wala namang mga ganyang kategorya at nababalitang mga iskandalo. Ano po? Maltas po yung level ng values and institutionalization ng values po namin. May tinatawag po kami yung in-step, no? Wherein solid na po yung pagka-institutionalization nito. Yung in-step po namin yung tinatawag na integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism. Tsaka yung pagmamahal sa bayan, dapat kasama din yun. Yun sa service excellence and integrity. Yan ang pinakamatindi dyan. Okay, Colonel, may dadagdag ka pa. Sa Flight Plan 2028 po, sinisigurado po ng leadership po ng Philippine Air Force na ang strategiya po ay maintindihan at mapapaabot sa pinaka mababang rangko po natin sa organization. So, ang ibig sabihin po nito, ang like yung values program na nakapaloob sa Flight Plan 2028, dapat po maisaloob po ito ng sundalo. Dahil po ang pagbabago po ay nag-umpisa po sa sarili po natin. Sarili natin. Mahirap pong baguhin yung ibang tao, pero pag nagkukusa ka pong mag-commit at magbago, napakadali po ng pagiging isang talagang makabuluhang membro sa organization po kapag very committed ka in yourself and your values are really align with the values of the organization. Mukha lang naman na hindi nababago, Colonel. Ugali, kayang-kayang baguhin. Hindi ba? Hindi. Pwede lang kung magpapa-plastic surgery ka, punta ka na yan. Pero yung natural na pagbabago, innate sa atin, kaya natin baguhin. Kaya nga itong sinasabi ng Duterte administration, change is coming. That will be a realization kung sana tayo makikiisa rin sa pagbabago, and it should start from within, from ourselves. Hindi ba? Gusto ko rin dagdag na yung mataas yung disiplina ng organization ng Air Force. Kasi part ng discipline is yung safety ng paglipad, no? So sabi nga nila a disciplined organization is a safe organization. And sa aming paglipad, no,
yun ang nagiging trabaho namin, no? Mahalaga yung disiplina para maging safe ang aming pagtatrabaho. So hindi naman pala necessary, Colonel Arthur, na graduate ka ng pilot PMA. course para ka makapasok sa Air Force. Not necessary. Not necessary. Basta 4-year baccalaureate course ang tinapos mo, you can enter. As to become an officer. Enlisted. O, yun. Okay. Parang okay. gusto mo, Hindi na nga ako pwede. Interesado 143. ka. Okay, 143. Sige. Meron ka pa itatanong, Zarina? I commend si Sir doon sa values talaga. Sobrang medyo, yung iba talaga kinukulang Mataas na yan ang eh. standard Nawawala. Age Ay, limit daw po. Anong age limit? Ngayon po kasi po ang pagpapasok po sa Air Force, ang paniwala ko po pag-isa para maging piloto ka po kailangan po hindi ka po sosobra sa edad na 24. At UI Santa Maria Elementary School. 24 po sa pagiging piloto po. Pero ang Air Force po ay binubuo po ng hindi lang piloto. Kaya nga sa amin may iba pa. marami pa tayong mga ibang competencies na maaring maging kung saan isang tao ay isang nag-aspire maging member ng Air Force ay pwedeng maging Pwede kayo communications. Pwede communications. Ayan. Doon sa opisina ni Colonel Arauz. Paano yung mga 70 years old? Meron pang or... Did you say 70? Yun pensyonado na yun. Bibigyan na ng pensyon ng Actually, pagre-retire namin is 56. Hindi, lahat sa service ng ating, di ba, 56 lang. Police, 56. Dapat nga, 50 lang ang police eh. Ba't na galit ka sa police? Aba, Pero pwede rin po kayong pumasok as a reservist. Gusto ko na rin i-advertise yan. Kasi hindi lang pwede kang pumasok sa Air Force not only as an active member, pero pwede ka maging reservist. Yung, in short, may bakang trabaho, pero at any time nagta-training ka sa Air Force para maging reservist. And in times of crisis, minomobilize kayo para maging active part ng during emergencies. Complementary kayo. Totoo po yan. So may chance pa. Meron pa. Ikaw. Pero pwera ang police yan. Okay, Colonel, may dadagdag ka. Ang sa akin lang, ang Flight Plan 2028 po ito po ay simbolo na ang inyong Air Force po ay hindi nagpapabaya sa pag-develop po ng kapabilidad para po siya ay maging isang relevant saka effective organization sa hinaharap po natin. Ngayon po, ang aming pong aspiration as an Air Force is to be able to deliver yung kinatawag nating minimum credible defense. Para po tayo ay matiwasay na makapagagawa ng programa sa ekonomiya at sa mga nation-building activities po. Dito po natin magagarantiya na ang Air Force nyo po ay nagkukusa pong maging isang karapat-dapat po na puwersa na inyo pong masasandalan, mapagkakatiwalaan. Pagmamalaki. May pagmamalaki. Yan. Pero siya nga pala, Colonel, sa ngayon masasabi natin na talagang sabi nga ni Colonel Arauz kanina, marami na tayong pagbabagong nakikita Kumbaga malayo na. Pero talagang kailangan pa rin ng karagdagan. Ayon. At siguro itong dream na ito will be realized base na nga doon sa long-range planning ninyo na 2028. Siguro by that time super duper na tayo. Di ba? Siguro mukhang bata pa lang hayat. Baka pituhan nyo. Hindi ako pipito sa inyo. Kaya sarili lang ako intended itong pitong ito. Sir, reserve ba? Kunyari may labanan? Kunyari si France, reserve nyo. So pag may laban, papadala nyo siya yung mga ganon. Bakit pag reservist ka, totoo yan. Bakit gusto mo ko ipadala sa labanan? Nakita mo, hirap na hirap na akong lumakad. Yung lilipad naman, di ba po? Lilipad siya. Pasasakay mo ako sa aeroplano. Kahit yung mga piloto natin na nasa pribado, pwedeng pumasok ka sa reservist. And then, since may training na sila sa pagpipiloto, pag nagkaroon ng use sa kanila during in times of emergency, yun ang gagampanan nilang role o trabaho. Sige, Colonel, isakay mo ako dun sa merong 50-50 caliber machine gun. Okay. Nasali ako dyan. At ako din. Asintahin. Okay. So, before totally winding ang inyong anniversary message sa sambayan ng Pilipino, Colonel Arthur? Yun po, yung po Air Force ay meron pong Flight Plan 2028 na tinatawag. Ito po ay ating
maging behikulo po sa pagiging isang maunlad po at progresibong Air Force po sa hinaharap. Yun lang po, sana patuloy natin po suportahan ang inyong Air Force at ang Flight Plan 2028 po. Okay. Colonel? Well, inanyayahan ko po ang ating sambayan, no, na dumalo, no, at manood na rin kasi magkakaroon ng live streaming to sa aming website, no, sa bukas sa araw ng karawan ng karawan ng Air Force is July 1, no, 1947 siya finound, no, pero hinold namin ng 05 July kasi nagkaroon ng transition of leadership. Yes. So sa Clark po ito magaganap, no, sa Clark Air Base sa Pampanga. So inanayahan po namin kayo na dumalo at makita nyo ang kakaibang kakaiba at bago at kalakasan ng ating hubong himpapawid. Sayang, na-miss ko yung Blue Diamond exhibition. Anong year ba yan nilabas? 1970s. 70s. Oh my, 1970s? Nakita mo na yun. Ikaw hindi ka pa pinanganak. Maraming salamat po, Colonel Arauz, for your time. At Colonel Arthur Cordura, thank you. At happy 69th anniversary. Thank you very much. More power. Good luck. Good health. God bless you. Okay, tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan, sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Puntahan natin ang radyo ng Bayan Naga with okay, samantala andyan pa, wala pa Naga. Sige, puntahan muna natin ang aking aparador. Good morning, Sir Francis and Ma'am Zarina. Ang masasabi ko sa buong Pilipinas, ang susuportahan natin ng bagong Pangulo dahil hindi hinihintay ng maraming kapayapaan. Magkaisa tayo ng kapwa Pilipino. From Katil, Davao Oriental. Ako si Alex. Salamat. Good morning to all. Salamat po sa inyong Radio Vision kasi po ang ganda ng balita ninyo. Lagi po kaming kayong una inaabangan namin. Sana po ipagpatuloy nyo yan at gusto ko pong i-greet ang bagong Pangulo. Malaking pagtitiwala namin sa kanya. Mga Muslim, inaabangan namin siya sa pagbabago ng aming lugar sa Marawi at buong Pilipinas at yun lang. Once again, thank you. God bless. Ako po si Langkap Norjana from Marawi City. Thank you. Okay. Ito naman, good morning po, ma'am, sir. Gusto ko lang tanong po sa Philippine Air Force kung sumusundo rin po ba kayo ng mga iniiwan sa ere mula kay Raymond ng Cubao. And good morning po, sir, ma'am. More power sa PTV po yung Radyo ng Bayan. Kayo na po yung napanood namin sa umaga. Pabati naman, Mrs. Cunilda Marquez. Mga anak ko na si Kathy Carlene at JC Habagat Marquez. Maraming salamat po. Good morning po, Francis. Binabati ko si President Duterte sa kanyang pagkapangulo from Christopher Rianzo ng Teresa Rizal. Happy birthday kay Tita Sylvia Magbitang. At syempre, congratulations po kay Ate Elena. Meron na siyang congratulations, apo. Elena. First na. apo. Okay, Radyo ng Bayan Naga with Jane Betito. Jane, Diyos marhay na aga sa imo. Konektado ka. Marhay na aga sa Indugabos. Mahigit 16,000 katao ang pumunod sa Plaza Quezon at Plaza Rizal dito sa lungsod ng Naga sa isinagawang multi-sectoral gathering and Thanksgiving party para kay Vice President Leni Robredo Kamakalawa. Inorganisa ito ng Ako para sa Pilipino Movement na siyang nangasiwa ng palatuntunan na sinimulan mga bandang alas 7 ng gabi matapos ang isang maikling parada kasunod ng misa sa Naga Metropolitan Cathedral. Ayon kay VP Leni, araw rin yun ng pasasalamat sa lahat na nagsakripisyo ng oras, gastos at maging emosyonal sa mga hindi na iwasang makipagsagutan sa FB. Subalit anya'y panahon na para humingin siya ng tulong sa patuloy na pagantabay sa mahaba pang paglalakbay. 6 na taon pa at kailangan niya umano ng tulong ng bawat isa. Tapos na ang away, panahon na para suportahan ang bagong administrasyon dahil walang kapalit ang pagpapakumbaba at mabuting kalooban dahil kung sino ang may mabuting hangarin, nasa kanya ang grasya ng Diyos. Nanawagan ang pangalawang Pangulo na huwag sayangin ang panahon para sa pagkakaroon ng mas mabuting kalagayan sa buhay, kung kaya't kailangan ang pagtutulungan para matupad ang pangarap ng bawat isa para sa mas magandang buhay. Para sa Radyo Vision, Jane Betito, DWRB Naga, Media ng Bayan. Thank you very much, Jane Betito. Narito naman po ang Tacloban Radyo ng Bayan kasama si June De Leon. Magandang umaga, June. Konektado ka. Yes, mapay na aga. Mas binigyang pansin ng latest district ng Department of Public Works and Housing sa Visayas Okay, medyo nawawala ang komunikasyon
Okay, tuloy-tuloy tayo. Pakibati po si Papa ko, Donato Aleo Sabado. Maraming salamat po. Good morning, ma'am. Sir, saludo ako kay Digong Duterte sa pagbabago ng ating bayan. Salamat. Editorial po ng Oroqueta City, Misamis Occidental. Good morning po, sir. Congrats kay Vice President Leni Robredo, kababayan from Masbate. At makakalikasang umaga. Okay, sige na. Makakalikasang umaga. Okay, wala na tayo. Nawala na yung kakalikasang umaga. Guwapo ka, Francis, at sexy Ma'am Zarina. Inaasahan ko na magkakaroon ng kitang-kita na pagbabago sa ating lipunan. Mabuhay ang bagong administrasyon. Maligayang pakikinig sa DENR Senro. Taytay, Rodel Dorado ng Taytay, Palawan. Ito naman po, good morning sir, ma'am. Nanonood po kami dito sa Bambang Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo dyan. Maganda po ang programa nyo. Maraming salamat. Salamat po. Good AM, sana lahat ng mga barangay officials ay dadaan sa drug test mula kay Anonymous ng Cotabato, Mindanao. Alright? Good morning. Greet ko lang po ang tatay Rogelio Arganya ko. Good morning ka, Francis. Ang gwapo mo. Thank Ma'am you. Zarina. Thank Greet you. ko po sila Kaluning Eling Bonifacio. Ang ganda ng reception si sa tatay. kanila. Okay, okay. Andong tatay Ricardo ni Makali Peter Galang. Nanonood po sila ngayon sa TV4. Maraming salamat po. Ayan. Gandang buhay, Sir Francis and Ma'am Zarina. Araw-araw po maaga ang gising ko agad. Binubuksan ng radyo kasi ayaw ko ma-miss ang programa nyo. The best kayo. More power. Salamat po. God Salamat. bless you. Dali ng San Juan City. Maraming salamat po. And happy birthday to Cyrus Cabangcala. I wish you good luck, good life, and many more birthdays to come. From Ellie Hentalian ng Pasig City. Saka Francis, belated happy birthday na rin kay Julius de Samburon na nag-diwa na oo kanyang nga pala kaarawan. si Julius. Belated This happy weekend. birthday, Julius. Happy birthday to Ray Martero and hi to all Cebuanos. Good morning, sir, ma'am. Nanonood kami dito sa Bangbang, Nueva Vizcaya. Maganda ang programa nyo. Maraming salamat po. At dun sa ilang pang mga text Na hindi nabasa. Ayun, wag po kayong magdaramdam. Ano ho? Babasahin po namin yan bukas. At kung sakasakali, pakiusap lang, please keep it short and simple para mas marami tayong ma-accommodate. Okay, and with that, Zarina. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari po kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Sa ngalan ng ating kabalikat, Audrey Goriseta, at sa Radyo Vision family, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a beautiful Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.